nagde-delay tsaka mabigat na takbo. Sobrang kapal ba naman talaga ng carbo, no? Yan, eh. Tapos ito pa, oh, yung loob, oh. Yun, kaya talagang yan. Babalik naman natin sa dating ano yan, linis. Tanggalin natin yung mga sobrang carbo na yan. Kakapal na. Sa 82. Kasi ilang taon, sir, yung sasakyan? Tapos model ng Innova ni Boss 2018. Ayan, oh, kapal. Ayan, oh, ganun kakapal makukuha natin yan, oh. Oo. Yan. Nag-triple yung kapal nung ano ni Boss. Yan, oh. Yun. Yan. Sarap niyan. May 82k mileage mga idol, oh. Meron na tayo dito ang Black Diamond. Yan Toyota Innova 2018 model mga idol, ano. Tapos EGR nga natin, oh. Yan, puro carbon na. Tapos sa ating combustion chamber, throttle, tama, mga 60k mileage mga idol. Pag ganito talagang pwede nyo na palinis yung EGR valve tsaka intake manifold natin, no? Okay mga paps, ito intake manifold ng Toyota Innova 2018. Yan, no? Dami na. Tinakbo 82. Kaya mas maganda linisan natin ito talaga. Yan, kailangan mga 60 to 80 palinisan natin, no? Talagang puno ng carbon na to, kaya pwede ka mag low power tsaka delay yung ating acceleration. Yan, mabigat yung takbo ng ating sasakyan, no? Magiging problema, lalakas tayo sa fuel, yung transmission natin pwersado tsaka makina. Ayan, magiging problema natin dyan. Itong mga carbon sa intake manifold natin, sobrang kapal ng dumi, no? Kaya napaka-importante rin talaga mga paps na nalilinisan yung ating EGR valve intake manifold. Dahil nga sa nangyari na ito, naramdaman ni Boss na talagang humina yung hatak, binigat, tsaka delay sa accelerator. Sa mga gusto magpalinis, yan, pasya lang po kayo dito sa ating Taytay Rizal AE Car Care Services. Okay mga paps, so bali naigabit na natin yung pinaka intake manifold. Ayan. Tapos ito, isang importante natin yung mga fuel line, no? Na kailangan sakto yung fittings nya tsaka yung pagkasalpak para hindi tayo magkaroon ng leak. Minsan nagkakaproblema dyan pagka hindi sakto-sakto yung pagkasalpak, no? Kahit sabi mo mahigpit, kung hindi siya lumalapat, yan, okay, no? Ayan, tapos nandito nga tayo sa EGR, no? Nililinisan na nga natin tong ating parts ng EGR. Ayan mga paps, sa ganun, no? Kaya napaka-importante na kaya nililinis natin ang EGR, ang EGR valve natin, dahil yun nga ang isa sa magiging problema natin dyan. Hihina yung hatak ng sasakyan natin, lalakas tayo sa konsumo ng fuel. Ayan, tapos nadidelay yung sa apak natin, accelerator, may mararamdaman kang delay, no? Sa mga ganon, yung pangyayari na ganon mga paps idol, ayan, ipakonsulta nyo na sa, kung may trusted kayo mekaniko dito sa amin, pwede magtanong AE Car Care Services at Coloque Garage. Ayan,
open naman po kami dyan. Kahit talagang pag nagtanong kayo dyan, 1 to 3 days masasagot po natin yan. Minsan meron lang talagang sumusobra na hindi ko agad nakikita, no? Kaya ganun mga paps, no? Pag medyo naramdaman nyo na yun, sigurado yan, kailangan na natin linisin tong EGR valve natin na to. Kasi kung hindi natin magagawa yan, talagang lalo tayong ihina sa low power na yung sasakyan natin. Pwede pang mag check engine kung talagang barado na, no? Pero gaya nga nito mga idol, naramdaman na ni boss na ganun nga, humina yung hatak ng kanya sasakyan, medyo mabigat. Kaya naisipan ng ipalinis tong EGR valve. Ayun nga, nakita natin sobrang bara, ang kapal ng bara nung EGR. Kaya ayan mga paps, pinaka-tune up ng ating sasakyan, no? Sa 2016 model, yan, Toyota Fortuner, Innova, Hilux, yan, basta yung mga natin, Mitsubishi Montero, NB350, okay, Isuzu, MUX, tsaka yung Nissan Calibre, basta may mga EGR mga paps. Tapos hindi na ina-adjust ang valve clearance. Ang kailangan natin dyan, cleaning ng ito nga, ating EGR. Kaya ayun, kung sakaling ganon, kaya ito napaka-importante ng nililinisan natin yung kaya sa mga ganyan, naramdaman nyo 50 to 60 pataas, 60 or 80, naramdaman nyo na medyo lumakas sa diesel, palinis nyo na to para at least hindi naman persado. Una-una kasi mga paps, persado makina natin, transmission, yan, mga napepersa dyan pagka barado tong ating EGR valve, intake manifold. Yung turbo natin, syempre kahit papano maapektuhan din po yan dahil nga dito sa ating dumi, carbon. Ayun. Sige mga paps, linisan muna namin to, ha. Okay, yun, sa mga nanonood ng video natin, nagwa-watch, subscriber natin, napakasaya namin po. Maraming salamat sa inyo, gaya ng mga napapasyal sa atin kahit sa malayong lugar, po. Ayan, napakasaya natin. Ayan, ayusin natin ang trabaho para sa inyo mga paps, no? Lalo na yan sa mga nangangailangan talaga ng magandang trabaho ng sasakyan nila, yung maganda, maayos ang pagkagawa. Ayan, maasahan nyo po dyan ng AE Car Care Services at ang Kulokoy Garage. Thank you mga idol. Okay, maglilinis muna ulit ako, pukusan ko muna to. Gaya nito mga paps, yung ating EGR cooler, talagang napakadaming carbon, Isa sa unang-una, pagka puro carbon na to, hindi niya na masyado ma-protectionan yung ating EGR, yan. Kaya kailangan malinis natin yung carbon na yan talaga. Isa sa mabilis i-minute yung makina natin. Kaya isa pa mga paps, yun nga, pagka ganyan talaga, medyo malakas magbawas ng langis natin yan. Isa sa pwedeng maging cause ng ating sasakyan. Dahil nga sa mainit, mas nagbabibrate nung makina. Dahil nga sa hindi na siya makahinga na maganda, po. Ayan. Sige, linis muna tayo. Ayan, tignan natin paps, itong ating EGR cooler, binabara natin degreaser yan, talagang sobrang itim, kaya talagang yung makina natin, isa yan, mas mabilis mag-init. Dagdag init yan pagka talagang itong EGR cooler natin is puro carbon na rin. Okay mga paps, ito yung pinaka-throttle natin na napaka-kapal na rin ng dumi talaga, Ilang kuskusan ang ginawa natin bago natin matanggal yung makapal na nakakapit nga dito. Ayan, ginamitan natin ngayon ng degreaser,
Ayan, pangalawang spray na natin, no? Meron pa rin talagang mga natitira na kailangan natin ano, sungkit-sungkitin. Okay. Okay mga pasin nga, na-perfect na natin yung linis na pinaka-throttle. Okay mga patos, patapos na tayo. No? Ito na lang fuel filter, hindi na namin pinalitan kasi napalitan naman nakaraan. Kaya patapos na tayo sa EDR. Ito sinalinan din natin ng kulan, nagpalit na rin tayo kasi 80 plus na, hindi na ako na sasakyan ito. Ano? Kaya gumamit tayo ng kulan na ayan, 50-50 mix mga paps. Oh. Makagamit tayo dito 6 liter sa Toyota Innova. Okay, yan. Sinalpak na nga namin yung throttle ngayon. Kulan na lang tayo tsaka fuel filter. Ayun. Ayan, kumustahin natin si boss. Boss, kumusta? Ayun. Talagang ramdam niya yung ganong takbo ng sasakyan, no? Dahil nga sa natanggal yung bara na mga carbon, mga paps. Yung pinatest drive natin para talagang makita natin na walang problema na lahat. Ayun, syempre pasalamat muna ako kay Boss Al. Ayun. Thank you, Boss Al.